12 taong kasal tinray, door ng asawa sa isang iglap. Habang nagpapakapagod ako bilang CFO, nilulustay ni Julian ang pondo ko sa Cebu kasama ang kabit niya. Mabilis siyang utuin, ang tawa ng traidor. Bago siya makauwi, ubos na ang yaman niya. Patay na ang martyr oras na para sa aking paghihigante. Paano guguho ang kanyang marangyang buhay sa isang iglap pasukin ang malamig na katotohanan sa Kabanata 1? Hawak ko ang kulay itim na kahon ng isang 2 milyong pisong luxury watch, isang Rega. Long binili ko mula sa sarili kong pagsisikap para sa 12 anibersaryo ng aming kasal habang nakatayo sa ilalim ng mainit na araw sa harap ng isang marangyang villa sa Mactan, Cebu. Hayaan mo na si Mara sa Manila, masyado siyang abala sa pag-audit. Kaya napakadali niyang utuin. Ang boses ng aking asawang si Julian ang umaling-aungaw mula sa nakabukas na speakerphone sa teres ng ikalawang palapag. Lahat ng pondo ng kumpanya na hawak niya bilang CFO, unti-unti kong ililipat sa account ni Trixie at ng anak natin dito sa Cebu. Namatay ang hangin sa aking paligid. Ang tibok ng aking puso ay hindi bumilis sa halip. Ay tila tumigil ito sa paggalaw, habang ang bawat salita ay tumatago sa aking pandinig. Siguraduhin mo lang, Julian, ang maarating boses ng isang babae, si Trixie, ang sumagot sa kabilang linya ng usapan. Ayokong magmukhang kabit habang ang babaeng yan ang nagtatasa ng pera mo sa Maynila. Nakaayos na ba ang pangalan ko sa titulo ng villa na to? Siyempre, mahal ko. Sagot ni Julian na may kasamang malambing na tawa ang tawang dating inakala kong para lamang sa akin. Sa'yo, nakapangalan ang kumpanya sa Cebu. At kapag naitanim ko na ang mga peking dokumento ng pagnanakaw sa opisina ni Mara, siya ang makukulong habang tayo ang magpapakasasa sa 50 milyong piso. Bago pa man makaproseso ang anumang pait sa aking dibdib, lumabas sa pinto ng bakuran ang isang matandang katulong na may hawak na pamunas. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka at abot langit na pagmamataas. "Ma'am, sino po sila?" Ang walang galang na tanong ng katulon habang nakatingin sa aking simpleng kasuotan. "Ipinagbabawal po ni Sir Julian at ni Ma'am Trixie ang magkilala rito. Naghahanda po kami para sa kaarawan ng anak nila." Sa eksaktong sandaling yon, lumabas sa balkona si Trixie. Karga niya ang isang 6 na taong gulang na batang lalaki na may hawak na laruan. Isang bata na may mga matang hawig na hawig sa aking asawa. Yumakap si Julian sa baywang ni Trixie mula sa likod at hinalikan ang pisingi ng bata sa harap ng liwanag ng araw. Ito ang pamilyang itinayo ng aking asawa gamit ang dugo pawis at mga puyat ko sa pagpapatakbo ng kumpanya sa Manila. Sa loob ng 12 taon, naniwala ako na naglalakbay siya sa Cebu para sa mga proyekto ng korporasyon. Naniwala ako na nagpapakakapagod siya para sa aming hinaharap. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Ang init ng galit sa aking dibdib ay mabilis na nagyelo at naging isang malamig matalas at purong litri. Ang Mara na handang magsakripisyo at maging martyr para sa tahanan ay tuluyang namatay sa sandaling iyon. "Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Umalis na po kayo bago ko patawagin ang security?" Ang banta ng katulong habang itinuturo ang gate. Tinitigan ko ang katulong nang may isang malamig at napakatahimik na ngiti. Ang aking boses ay hindi nanginginig, walang bahid ng pagmamakaawa o galit. "Huwag mong pag-aksayahan ng laway ang pagtawag ng security," ang mahinahon, ngunit muling nagpatahimik sa katulong na wika ko. Dahil ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ang sasakyang nakaparada sa garahe at ang sweldo mo ngayong buwan ay nagmumula sa aking pirma. Kinuha ko ang aking telepono. Sa loob ng 30 segundo kumuha ako ng malinaw na mga larawan at video ni Julian ni Trixie ng bata at ng luxury SUV sa garahe na may plaka ng aming korporasyon. Bawat anggulo ay malinaw. Bawat mukha ay walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa nakaparadang SUV ni Julian sa labas ng gate. Inilapag ko ang kulay itim na kahon ng 2 milyong pisong Patek Philippe sa ibabaw ng windshield ng kanyang sasakyan. Naglabas ako ng isang maliit na papel mula sa aking bag at nagsulat ng maikling mensahe gamit ang aking pulang panulat. "Maligayang ika-12 anibersaryo, Julian.
Tanggapin mo ang regalong ito mula sa perang pinagpaguran ko. Ito na ang huling perang makukuha mo sa akin sa buong buhay mo. Ipinitpit ko ang sulat sa ilalim ng kahon ng relo. Tumalikod ako nang hindi man lang muling tumingin sa balkona, kung saan masayang nagtatawanan ang pamilya ng traidor. Walang lingon likod akong sumakay sa naghihintay na kotse patungong Mactan Cebu International Airport. Habang nasa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard nang walang anumang pag-aalinlangan. Pinasok ko ang database ng kumpanya at sinimulan ang pag-lock sa lahat ng discretionary funds na nakapangalan sa account ni Julian sa Cebu. Nang makarating ako sa paliparan, lumapag ang aking eroplano pabalik ng Maynila. Bago pa man ipatay ang mga elektronikong kagamitan para sa paglipad, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang direktang mensahe ang pumasok mula kay Ate Sofia Reyes, ang aking legal counsel sa Manila. May pumasok na 50 milyong pisong wire transfer mula sa isang shell company sa Cebu patungo sa iyong personal bank account 10 minuto ang nakalilipas. Ginamit ang iyong gawa-gawang digital signature. Nagpatawag na si Julian ng emergency meeting kasama ang board of directors bukas ng umaga para pormal kang akusahan ng embezzlement. Isang munting ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang tinititigan ko ang ulap sa labas ng bintana ng eroplano. Inakala ni Julian na naunahan niya ako. Hindi niya alam ang bawat hakbang na ginagawa niya ay ang eksaktong daan na aking inihanda para sa kanyang sariling pagbagsak. Malamig ang hangin mula sa aircon ng aming penthouse sa Bonifacio Global City nang pumasok si Julian kinabukasan ng umaga. Hawak niya ang isang pompon na mga puting bulaklak. Ang mukha ay bakas ang pagkukunyari at matinding pagod mula sa sinasabi niyang mabigat na business trip sa Cebu. "Honey, I'm home." Ang malambing niyang boses na tila walang anumang kasalan ng nagawa. Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng marble counter at lumapit upang halikan ng aking pisingi. "I'm so sorry I missed our anniversary dinner last night. Masyado naging komplikado ang problema sa proyekto sa Mactan. But I brought your favorite lilies." Dahan-dahan kong inilapag ang tasa ng mainit na kape na aking inihanda. Timitigan ko ang kanyang mga matang puno ng panlilinlang at kaplastikan. "Ito ba ang kapeng paborito mo?" Ang mahinahon kong tanong habang itinuturo ang tasa sa kanyang harap. "Timplado ng eksakto sa lasang gusto mo. Walang asukal, puro pait." Kumunat ng bahagya ang lo ni Julian, ngunit mabilis ding napalitan ng isang alangang ngiti. "Honey, galit ka ba, Pawi? Mo muna ang galit mo. At saka, tungkol sa regalo." Kumuha siya ng malalim na hininga habang nakatitig sa akin sinusuri kung may alam ako. Nagulat ako nang makita ko ang kahon ng Patek Philippe sa windshield ng kotse ko sa Cebu kagabi. "Nagpadala ka ba ng courier papunta ron o pinalagay mo sa driver natin?" Inabot ko ang aking tasa ng kape at dahan-dahang humigop bago sumagot. Minsan, ang mga regalong ibinibigay natin ay mabilis na nakakarating sa kung saan sila mas nararapat. Ang malamig kong tugon habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Naging masaya ka ba sa regalong natanggap mo?" Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Julian habang inaabot ang tasa ng kape. "Of course, nagustuhan ko. Pero honey, may kaanting problema tayo na kailangan nating ayusin bago ang emergency board meeting ngayong umaga." Ito na ang kanyang pagsubok na mag-gaslight, ang paghahanda sa bitag na inakala niyang hindi ko nakikita. May nakita kasing malaking irregularidad ang auditing team sa mga pondo ng kumpanya, ang patuloy ni Julian sa dramatikong tono. "May pumasok na 50 milyong piso sa personal account mo. Natatakot ako na baka may gustong mag-frame up sa'yo sa board of directors. But don't worry, I will protect you. Pumirma ka lang sa mga dokumentong ihahanda ko mamaya para mailipat natin ang liability." Gusto kong tumawa sa harap ng kanyang kapal na mukha. Nakatayo sa harap ko ang lalaking 12 taon kong minahal, buong tiwalang inihain ng sarili niyang patibong habang nagpapakita ng worried na mukha. "Huwag kang mag-alala sa board meeting, Julian." Ang sagot ko sa isang nakakakilabot na tahimik na boses. "Lahat ng irregularidad ay maiaayos sa eksaktong paraan na nararapat.
Hindi na naghinala si Julian. Sa paniwalang nga uto niya ako, mabilis siyang nagpalit ng damit at naunang umalis patungo sa headquarters upang ayusin ang gawa-gawang ebidensya laban sa akin. Pagkaalis niya, lumabas ako ng penthouse at dumiretso sa isang pribadong law suite sa Makati kung saan naghihintay si Ate Sofia Reyes. Inilapag ni Sofia ang 3 malalaking folder sa ibabaw ng glass table. Maramali ang akala natin na pera lang ng kumpanya ang ginagalaw ni Julian? Ang seryosong pahayag ni Sofia habang binubuksan ang mga dokumento. Tiningnan ko ang mga titulo ng lupa na ipinamana ng late father mo sayo sa BGC at Makati. Ginamit ni Julian ang gawa-gawang special power of attorney para isangla ang 2 komersyal na ari-arian mo sa bangko. Hindi ako nagulat, ngunit ang malamig kong galit ay lalong tumalim. Sino ang nag-co-sign ng mga dokumento ng sangla? Ang mother-in-law mo, sagot ni Sofia. Si Doña Brenda. Siya ang tumayong witness at humawak ng check mula sa bangko. Isang pamilya nun mga parasito. Ang ina at ang anak ay nagtulungan upang dahan-dahang ubusin ang inheritance na itinira sa akin ng aking ama. Habang tinitingnan namin ang mga papel umalingaw, naugaw ang tunog ng notification mula sa aking encrypted messaging app. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan ko ang attachment, naglalaman ito ng isang napakalinaw na scanned PDF file. Ito ay ang orihinal na pirma ni Julian sa registration papers ng isang offshore shell company sa Cayman Islands na nakapangalan sa Trixie Corp. Sino ang nagpadala nito sa'yo? Ang takang tanong ni Sofia habang nakatingin sa screen ng aking telepono. Hindi ko alam, sagot ko. Ngunit may isang tao sa paligid natin na gustong-gusto ring makitang bumagsak si Julian. Bago pa man namin masuri ang pinagmula ng mensahe, umalingaw-ngaw ang malakas na ringtone ng aking telepono sa ibabaw ng message. Ang pangalan ng aking biyena na si Doña Brenda ang gumagalaw sa screen. Inilagay ko ang tawag sa speakerphone. Mara! Ang galit at hysterical na boses ni Doña Brenda ang sumabog mula sa speaker. Nasaan ka bang babae ka? Bakit na-decline ang credit card ko sa ospital? Kailangan ko ng 2 milyong piso ngayon din para sa emergency heart procedure ko. Maglipat ka ng pondo mula sa kumpanya papunta sa account ko ngayon din. Tumingin sa akin si Sofia at mabilis na pinalabas sa kanyang laptop ang vehicle registration database mula sa Land Transportation Office sa Cebu. Isang bagong luxury sports car na nagkakahalaga ng eksaktong 2 milyong piso ang pormal na nairehistro kahapon sa pangalan ni Trixie Manalo. Tinitigan ko ang telepono at nagsalita sa pinakamalamig na tono ng aking boses. Doña Brenda, kung ang 2 milyong piso na hinihingi niyo ay para sa puso ninyo, mukhang huli na ang lahat. Dahil mataga ng matigas at walang puso ang buong pamilya nyo. Hindi ako tumuloy sa opisina. Sa halip, ang pampribadong sasakyan ko ay dumingki sa malawak na tarangkahan ng isang mansyon sa Forbes Park, Makati, ang tirahan ng pamilya Araneta, na ako mismo ang nagbabayad ng buwan ng amilyar at maintenance sa loob ng 8 taon. Nang pumasok ako sa malaking pinto ng sala, walang mga doktor, walang mga nurse, at walang anumang kagamitang panggamot. Sa halip naratnan ko si Doña Brenda na masaya nakaupo sa kanyang plush velvet sofa, pinalilibutan ng mga orange na kahon mula sa Hermes at Chanel habang nakikipagkwentuhan sa 3 niyang kaibigang. Matataas din ang lipad sa lipunan. Narito na pala ang aking daughter-in-law, ang plastic na boses ni Doña Brenda habang mabilis na nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Nang makalabas ang mga bisita agad na napalitan ng put at pagmamataas ang kanyang mukha. Bastos kang babae ka, ang sigaw ni Doña Brenda habang patayo mula sa sofa. Paano mo naatirmang babaan ako ng telepono kanina? At anong karapatan mong ipa-decline ang credit card ko sa luxury boutique? Alam mo ba kung gaano ako napahiya sa harap ng mga kaibigan ko? Dahan-dahan akong naglakad pait-aas sa makinis na sahig ng sala. Ang aking mga hakbang ay tahimik, ngunit puno ng awtoridad. Inakala ko ba ay may emergency medical procedure ka sa puso, Doña Brenda? Ang malamig kong tanong habang nakatitig sa mga mamahaling bag na nakalatag sa mesa.
Tila napakabilis naman ng iyong paggaling upang makapag-shopping ng milyon-milyong piso sa BGC. Walang hiya ka, ang sigaw ng matanda habang dumretso ang turo ng kanyang daliri sa aking muka. May sakit ako sa puso dahil sa stress na ibinibigay mo sa pamilyang ito, utang na loob mo sa amin ang pagtanggap sa iyo sa pamilyang Araneta noong wala ka pang pangalan sa lipunan. Kung hindi dahil kay Julian, mananatili kang ordinaryong accountant. Nang marinig ko ang salitang utang na loob, isang munting ngiti ng pang-uuyam ang gumuhit sa aking mga labi. Kinuha ko ang resibo ng Hermes na nagkakahalaga ng 1.2 milyon ong piso mula sa ibabaw ng glass table. Ibinagsak ko ito ng diretso sa ibabaw ng kanyang peking reset anang gamot sa puso. Ang utang na loob ay ibinibigay sa taong may ipinautang. Ang mahinahon kong boses, nuwit bawat salita ay parang hiwa ng kutsil, yo sa katahimikan ng silid. Sa loob ng 12 taon, Doña Brenda ako ang nagpakain sa pamilya mo. Ako ang nagbayad ng milyon-milyong utang ng asawa mo bago siya mamatay. Ako ang nagpondo sa marang, yang pamumuhay mo. Ikaw at ang anak mo ang may malaking utang sa akin. Namutla ang mukha ng matanda sa matalas kong sagot. Hindi siya nakapagsalita agad dahil nakasanayan niyang nakatungo ako tuwing sisigawan niya ako sa harap ng pamilya. Nilabas ko ang aking telepno at pinindot ang numero ng Senior Vice President ng Credit Card Division ng pinakamalaking bangko sa bansa. Inilagay ko ang tawag sa speakerphone sa harap ng mukha ni Doña Brenda. Good morning, Vice President. Ang boses ko ay formal at walang kaunting alinlangan. I am requesting an immediate and permanent cancellation of all supplementary corporate and personal credit cards under the names of Brenda Araneta and Julian Araneta attached to my CFO executive account. Cut them off right now. Areglado po, Ma'am Villacorta. Ang mabilis na tugon ng opisyal sa kabilang linya. Permanently cancelled na po ang lahat ng cards nila. Ibinaba ko ang telepon. Anong ginawa mo? Ang hysterical na sigaw ni Doña Brenda habang hawak ang kanyang dibdib sa matinding galit. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Akala mo ba hindi alam ni Gabriel Villar ang mga ginagawa mong pagharang sa pera ng kumpanya? Isang tawag ko lang sa kanya, matatanggal ka sa posisyon mo bilang CFO. Natigilan ako sa loob ng kalahating segundo sa aking isip. Gabriel Villar. Ang chairman ng holding firm na may hawak sa aming korporasyon. Bakit kilala ng matandang ito si Gabriel, ngunit hindi ko ipinakita ang anumang pag-aalinlangan sa aking mukha? Subukan mo siyang tawagan, Brenda. Ang huling bilin ko habang tumatalikod. Tingnan natin kung tutulungan ng isang chairman ang pamilya ng mga magnanakaw na tulad niyo. Umalis ako sa mansyon sa Forbes Park habang nagwawala at nagsisigaw ang matanda sa likuran ko. Pagpasok ko, sa loob ng aking sasakyan umalingaw-ngaw, ang mabilis at tuloy-tuloy na ringtone ng aking telpono. Ang pangalan ni Julian ang nagliliyap sa screen. Pinindot ko ang speakerphone. Mara, anong kabastusan tong ginawa mo? Ang galit na sigaw ni Julian mula sa Cebu, ang boses ay nanginginig sa matinding pagkakapahiya. Na-decline ang black card ko sa harap ng mga regional investors at ni Trixie dito sa Shangri-La Mactan. Hindi kami makalabas ng restaurant dahil ayaw tanggapin ang card ko. Are you trying to humiliate me in front of everyone? Sumandal ako sa upuan ng aking kotse at pumikit ng dahan-dahan habang may malamig na ngiti sa aking muka. Napahiya ka ba, Julian? Ang mahinahon kong tanong. Masanay ka na, dahil simula ngayong araw, wala nang libre sa buhay mo. 10:00 na ng gabi sa headquarters ng aming kumpanya sa Bonifacio Global City. Tahimik ang buong gusali at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na ilaw ng mga post mula sa lansangan sa ibaba. Gamit ang aking CFO Master Keycard, pumasok kami ni Ate Sofia Reyes sa pinakailalim na silid ng mga pampublikong dokumento at archive ng korporasyon. Walang tao. Ngunit ang bawat hakbang namin sa makintab na sahig ay tila nagiiwan ng echo sa katahimikan ng gabi. Sigurado ka bang walang CCTV sa bahaging ito, Mara? Ang mahinang tanong ni Sofia habang binubuksan ang malaking steel vault gamit ang aking biometrics. Pinatay ko ang feed sa floor na ito para sa 30 minuto para sa tinatawag kong routine system maintenance, ang malamig kong sagot.
Meron lamang tayong kaanting oras bago mag-sweep ang security guard. Binuksan namin ang mga folder ng Araneta Development Corp at Mactan Infrastructure Projects. Sa ilalim ng makapal na bunto ng mga papeles, nahanap namin ang orihinal na set ng mga dokumentong inihanda ni Julian para sa kanyang pagpapabagsak sa akin. Inilabas ni Sofia ang isang folder na may tatak na confidential remittance. Tingnan mo to, Mara, ang bulong ni Sofia habang itinuturo ang huling pahina. Mayroong gawa-gawang digital signature certificate sa pangalan mo. Pinapalabas dito na 2 linggo na ang nakalilipas noong nasa out-of-town audit ka ay nag-authorize ka ng paglipat ng 50 milyong piso patungo sa isang offshore account sa Zurich. Tinitigan ko ang gawa-gawang pirma sa papel. Walang takot, walang kaba. Ang nararamdaman ko lamang ay ang matinding paghamak sa kababawan ng pag-iisip ng aking asawa. Akala ni Julian ay napakatalino niya, ang mahinahon kong wika. Inakala niyang kapag inilagay niya ang petsang yon, hindi ko maihahambing ang IP address ng pinagmula ng transaksyon. Sa halip na sirain o itago ang mga pekeng dokumentong, yun naglabas ako ng isang notarized affidavit at forensic audit report mula sa aking leather bag. Pinalitan ko ang peking pahina ng totoong certified analysis na nagpapatunay na ang digital signature ay ginawa mula sa mismong personal laptop ni Julian habang berada siya sa villa sa Cebu. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang lumang pilak na fountain pen, ang panulat ng aking yumaong ama, na ginamit niya nung itinatag niya ang auditing system ng kumpanyang ito. Hinalikan ko ng bahagya ang malamig na bakal ng panulat bago mabilis at formal na inilagay ang aking pirma sa huling linya ng forensic mandate. Ito ang panulat na nagturo sa akin ng katapatan. Ngayon, ito ang gagamitin ko upang tapusin ang kasamaan ng traidor. Pagkatapos lumapit ako sa Central Mainframe Terminal sa gilid ng archive room. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard upang mag-install ng isang lihim na audit trigger script sa accounting software ng kumpanya. Sa sandaling subukan ni Julian na ipasok ang huling paglipat ng mga stocks o pondo bukas ng umaga, automatikong mag-lolock ang buong database at magpapadala ng direktang alerto sa National Bureau of Investigation. Habang sinusuri ni Sofia ang iba pang files sa terminal, bigla siyang natigilan at itinuro ang screen. Mara, tingnan mo ang corporate structure ng holding company na nagmamay-ari ng gusaling ito, ang wika ni Sofia. Nakatala sa screen 50, 1% ng mga pagmamay-ari ng aming headquarters skyscraper ay nakapangalan sa Villar Capital Holdings, isang kumpanyang pinamumunuan ni Chairman Gabriel Villar. Bago ko pa man maiproseso ang kaugnayan ni Gabriel sa pamilya ng aking biyen, ang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng archive room. Isang flashlight beam ang lumampas sa ilalim ng pinto. Ang security guard na binayaran ni Julian para magbantay ay gumagawa ng huling ikot. Nanatili kaming nakatayo sa kadiliman ni Sofia, walang gumagalaw, halos hindi humihinga. Inilagay ng guard ang kanyang hawak sa dobla ng pinto at pilit itong inikot. Ngunit dahil naka-autolock ang aking CFO master keycard, hindi ito bumukas. Narinig namin ang kanyang pagmumura bago dahan-dahang lumayo ang tulog ng kanyang mga hakbang. Kumuha kami ng malalim na hininga at mabilis na lumabas gamit ang pampribadong executive elevator patungo sa basement parking. Pagpasok ko sa loob ng aking sasakyan, umalingaw-ngaw ang isang matunog na alerto ng email mula sa aking telepono. Isang opisyal na sulat mula sa Board of Directors ang pumasok sa aking inbox. Notice of Emergency Board Meeting, initiated by Vice President Julian Araneta. Subject: Gross financial irregularities and immediate motion for termination and arrest of CFO Mara Villacorta. Time tomorrow, 9 a.m. Tinitigan ko ang sulat sa screen ng aking telep. Isang malamig tiyak at walang takot na ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Inihanda mo na ang bitay mo, Julian, ang bulong ko sa katahimikan ng sasakyan. Bukas ng umaga ako mismo ang maglalagay ng lubid sa leeg mo. 4:00 ng madaling araw. Nakaupo ako sa tapat ng marmol na kitchen island ng aming penthouse habang dahan-dahang humihigop ng mainit na tsaa. Nakasuot ako ng aking silk robe,
Ang katawan ay nakapahinga, ngunit ang isip ay kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo. Umalingaw ang tunog ng dahan-dahang pagkabukas ng pinto ng penthouse. Pumasok si Julian. Medyo gulo ang buhok at may bakas ng matinding pagmamadali sa kanyang mga mata, ngunit agad siyang umiti nang makita ako. "Honey, bakit gising ka pa?" Ang malambing niyang boses habang lumalapit upang yakapin ako mula sa likod. Mabilis akong tumayo upang kumuha ng baso ng malamig na tubig sa refrigerator na naging dahilan upang maiwasan ko ang kanyang yakap nang hindi niya napapansin ang aking pag-iwas. "Hindi ako makatulog, Julian," ang mahinahon kong sagot habang inilalapag ang baso sa counter. "Iniisip ko ang nangyari sa card mo sa Cebu. Nakaalis ba kayo ng maayos sa restaurant?" Bahagyang natigilan si Julian, ngunit mabilis ding nakabawi. Yes. Gumuho lang ang sistema ng bangko sa Mactan. Alam mo naman, ang mga bangko sa probinsya napakabagal ng serbisyo. Don't be mad, honey. Isang maliit na misunderstanding lang yon. Lumapit si Julian sa akin at inilapag ang isang makapal na leather portfolio sa ibabaw ng counter. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman na pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang plastic na lambing. Anyway, honey. Ang bulong niya habang binubuksan ang portfolio. "Dahil may emergency board meeting tayo mamayang 9:00 ng umaga, inihanda ng mga abogado ko ang isang routine asset transfer document. Ito ay para maprotektahan ang mga personal nating ari-arian mula sa anumang gawa-gawang audit ng kumpanya. Kailangan ko ang pirma mo ngayon para maipasa ko ito ng maaga." Inilapit niya sa akin ang huling pahina ng dokumento. Isang simpleng pirma ko na lamang ang kailangan upang formal na mailipat ang aking mga personal na stock at ari-arian sa kanyang pangalan bago magsimula ang pagpupulong ng lupon. "Gawin natin ito para sa hinaharap nating dalawa, Mara." Ang pag-gaslight niya habang hinahawakan ang aking kamay. "Magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ng araw na ito, magiging ligtas na ang lahat." Tinitigan ko ang kanyang muka. Pagkatapos dahan-dahan kong inilapit ang baso ng malamig na tubig sa kanyang harap. "Uminom ka muna ng tubig, Julian?" Ang nakangiti kong wika. "Mukhang napapagod ka sa kakamadali para sa hinaharap nating dalawa." Agad na ininom ni Julian ang tubig. Walang kamalay-malay na sa kanyang isip ay ipinagdiriwang nga niya ang kanyang tagumpay. Habang umiinom siya, mabilis kong kinuha ang folder. Sa ilalim ng counter, bago pa man niya ibaba ang baso, mabilis kong pinalitan ang huling pahina ng kanyang kontrata ng isang katulad na papel na inihanda namin ni Sofia kagabi, isang official na waiver kung saan isinusuko ni Julian ang lahat ng kanyang marital claims sa aking mga personal na ari-arian, habang formal niyang inaako ang lahat ng utang at mortgages na ginawa niya sa aking pangalan. Kinuha ko ang aking pilak na panulat at pinirmahan ang papel sa kanyang harap. "Salamat, honey." Ang halos maiyak sa tuwang wika ni Julian nang mabilis niyang makuha ang folder mula sa akin. "I knew I could always rely on you. Mag-aayos lang ako ng sarili ko para sa meeting." Mabilis na pumasok si Julian sa banyo ng master bedroom. Iniwan niya ang kanyang telepon sa ibabaw ng kitchen counter. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepon dahil sa isang papasok na mensahe. Ang pangalan ni Trixie ang nakalagay sa notification. "Nakuha mo na ba ang pirma niya kailan? Mo ba sasabihin sa kanya na wala na siyang bahay? Na babalikan dito sa Maynila?" Napatitig ako sa screen. Walang bahay na babalikan sa Maynila. Mabilis akong naglakad patungo sa study room ni Julian sa dulo ng hallway. Alam ko ang password na kanyang digital safe dahil sa aking mga nakaraang pagmamasid. Nang mabuksan ko ito, hinalugog ko ang kanyang mga personal na dokumento. Sa pinakailalim ng kanyang mga papeles, nahanap ko ang isang sertipikadong kopya ng titulo ng lupa ng aking pamilya sa Quezon City, ang lumang ancestral house kung saan ako lumaki ang kaisa-isang natitirang alaala ng aking mga yumaong magulang. Nakalagay sa papel, ibinenta ni Julian ang aming ancestral house 3 araw na ang nakalilipas sa isang yuhang mamumuhunan sa halagang 30 milyong piso upang ipondo sa villa ni Trixie sa Cebu at pambayad sa mga utang ni Doña Brenda. Ang bagong may-ari ay nakatakdang pumasok upang gibain ang bahay sa loob ng 48 oras. Nanginig ang aking mga kamay
habang hawak ang papel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakatakot at nagbabagang galit. Ang huling alaala ng aking mga magulang ay ibinenta ng hayop na ito para lamang sa kanyang kabit. Ibinenta mo ang alaala ng mga magulang ko, Julian. Ang bulong ko sa madilim na silid, habang ang aking mga mata ay naging kasin itim ng gabi. Bukas sa harap ng lahat, ibebenta ko rin ang kaluluwa mo sa impyerno. 8:00 ng umaga. Ang hangin sa labas ng aking bintana ay tila nagbabala ng isang malaking unos, ngunit sa loob ng aking dibdib ay may namumugad na kapayapaan na kasing lamig ng yelo. Habang si Julian ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin sa aming silid, paulit-ulit kong tiningnan ang titulo ng lupa ng aming ancestral house sa Quezon City na nakatago sa loob ng aking bag. Ang kanyang pagiging kampante ay isang malinaw na katibayan ng kanyang kamang mangan. "Honey, ready ka na ba para sa board meeting?" Ang tanong ni Julian habang isinusuot ang kanyang Rolex watch. Ang kanyang mukha ay nag-uumapaw sa kasabikan. "Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para maging maayos ang pag-alis mo sa kumpanya ng walang criminal record. Iyon ang magagawa ko bilang pasasalamat sa pag-sign mo ng asset waiver kagabi." Tumingin ako sa kanya mula sa salam. Ang aking mga mata ay walang emosyon. Sadyang blangko upang isipin niyang natatakot ako. "Salamat sa malasakit mo, Julian." Ang mahinahon kong sagot. "Sana ay maging kasing ganda ng inaasahan mo ang araw na ito." Sabay kaming lumabas ng penthouse at sumakay sa kanyang kotse. Habang nasa biyahe patungo sa BGC headquarters ang kanyang telepo, ay hindi tumitigil sa pag-vibrate dahil sa sunod-sunod na mensahe mula kay Trixie sa Cebu. Hindi ko na kailangang silipin ang screen para malaman kung ano ang sinasabi nito. Malamang ay nag-aabang na ito sa balita ng aking pagbagsak upang masimulan na nila ang kanilang marangyang buhay sa aming mga ari-arian. Ngunit ang hindi nila alam sa kabilang dulo ng linya sa Cebu, ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Trixie ay nagsisimula na ring magpapanik. Ayon sa impormasyong ipinadala sa akin ni Ate Sofia Reyes ilang minuto bago kami dumating sa gusali, ang mga tauhan ng sheriff na may hawak ng court order ay pumasok na sa marangyang villa sa Mactan. Dahil ang kumpanyang nagmamay-ari ng lupa ay naisalokal na sa ilalim ng aking kontrol, ang lahat ng ari-arian sa loob ng villa ay inilagay na sa ilalim ng strict legal foreclosure. Marana sa labas na ng villa si Trixie. Ang mabilis na boses ni Sofia sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag habang nasa basement parking kami. Nagwawala na siya sa harap ng mga gwardiya dahil pinagbawalan silang ilabas ang mga mamahaling sasakyan at alahas na binili ni Julian gamit ang pondo ng kumpanya. Isang munting ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. "Hayaan mo silang magsigawan, Sofia." Ang tugon ko babang isinarin ang tawag. "Ilipat mo na ang huling hanay ng mga ebidensya sa aking tablet. Patapos na ang palabas nila sa Cebu. Oras na para sa totoong dula dito sa Manila." Kasabay ko si Julian na pumasok sa pribadong elevator patungo sa executive floor. Ang bawat hakbang niya palapit sa boardroom ay parang paglakbang ng isang taong nagmamartsa patungo sa sarili niyang bitayan. Nakangiti pa siya at bahagyang inakbayan ako nang buksan ng tagapag-alaga ang malaking pinto ng boardroom. Lahat ng mata ng mga miyembro ng board of directors ay nakatutok sa amin nang pumasok kami. Nakaupo sa pinakadulo ang mga pangunahing stockholders kasama na ang ilang consultant mula sa holding firm. Ang muka ng bawat isa ay seryoso, tila ba may mabigat na unos na naghihintay sa bawat pahina ng ulat. Umupo si Julian sa kanyang pwesto na may dalang peking muka ng kalungkutan at kabalisahan. Tumayo siya agad upang simulan ang papupulong bago pa man ako makaupo ng maayos sa aking silya. "Mga kasamahan sa lupon." Ang formal at may halong gramatikong boses ni Julian habang inilalatag ang kanyang mga dokumento sa mesa. "Ikinalalungkot ko pong ibalita sa inyo ng ating Chief Financial Officer ang aking asawang si Mara Villacorta ay sangkot sa isang malaking iskandalo sa pananalapi." Tumahimik ang buong silid. Ang ilang miyembro ay nagbulong-bulungan habang ang iba ay nagtatakang tumingin sa akin. May nakita kaming mga illegal wire transfers na umabot sa mahigit 50 milyon piso patungo sa isang offshore account. Ang patuloy ni Julian habang pilit na pinapalabas na nanginginig ang kanyang boses
sa labis na sama ng loob. At narito ang mga ebidensya, ang digital signature certificate na nagpapatunay na siya ang nag-authorize ng pagnanakaw na ito. Ibinagsak ni Julian ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa sa tapat ng chairman's seat. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mesa, nakatitig sa erkyan sa akin na may halong tagumpay at pang-uuyam sa kanyang mga mata. Mara, ang mapagkunwaring tawag niya sa akin. May nais ka bang sabihin sa lupon bago kami maghain ng formal na kasong kriminal laban sa iyo? Tumayo ako ng dahan-dahan. Walang bahas ng takot, walang bahas ng pag-alinlangan. Ayusin ko ang kuwelyo ng aking blazer, kinuha ang aking tablet, at tumingin ng diretso sa mga mata ng aking asawa. Salamat sa pagbibigay diin sa isong iyon, Julian. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo na bumalot sa buong boardroom, sapat upang patigilin ang bawat bulong-bulungan sa paligid. Dahil kung hindi mo binuksan ang paksang iyon, malamang ay nakalimutan kong ilatag sa lupon ang tunay na may-ari ng account na naglipat ng pera. Kung wala ka na maipapaliwanag, Mara, formal ko nang hihilingin sa lupon ang agarang pagtanggal sa iyo sa posisyon bilang CFO at ang pagpapatawag ng mga awtoridad. Ang mapagmalaking boses ni Julian ang bumasag sa katahimikan ng boardroom. Nakakross ang kanyang mga braso, may kumpiyansa sa kanyang muka na tila ba nakuha na niya ang lahat ng aking pinaghirapan. Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa aking silya. Walang bakas ng takot o kahit kaanting pag-aalangan sa aking pagkilos. Kinuha ko ang aking tablet at ikinonekta ito sa central projector ng silid. Julian, ang mahinahon kong wika habang lumalapit sa dulo ng mahabang lamesa. Inakala mo ba talaga na ang gawa-gawang audit report mo ay sapat na upang bulagin ang mga matatalinong miyembro ng lupo na ito? Pinindot ko ang screen ng aking tablet at agad na nabago ang imahe sa malaking screen sa pader ng boardroom. Sa halip na ang aking personal account, isang malawak at makulay na daloy ng transaksyon sa bangko ang lumitaw. Ang nakikita ninyo sa screen ay ang tunay na forensic audit ng huling transaksyon na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang simula ko habang nakatitig sa bawat miyembro ng Board of Directors. Ang perang iyon ay totoong ngang inilipat gamit ang aking gawa-gawang digital signature. Ngunit, tingnan ninyo kung saan ito direktang dumiretso. Pinindot ko muli ang screen. Lumitaw ang pangalan ng offshore bank account sa Cayman Islands, Trixie Corp. At sa ilalim nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng mga benepisyaryo ng account, Julian Araneta at Trixie Manalo. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang ilang stockholders ay hindi mapigilang mapaling sa kanilang nakikita. Fabrication yan ang sigaw ni Julian habang mabilis na tumatayo ang kanyang muka ay nagsisimula ng kabahan. Sinasabotahe ako ng asawa ko dahil sa personal naming mga problema hindi totoo ang mga dokumento niyan. Hindi totoo, Julian? Ang malamig kong tanong. Pinindot ko muli ang tablet. Sa pagkakataong ito, ang buong screen ay napuno ng mga malilinaw na larawan si Julian na masaya nagpapakain ng cake sa kanyang anak sa Cebu si Julian at si Trixie na magkaakbay sa harap ng marangyang villa sa Mactan at ang mga resibo ng pagbili ng kumpanya ng mga mamahaling sasakyan na nakapangalan kay Trixie. Ang marangyang villa na yon sa Cebu ang buwanang pondo para sa pamumuhay ng kabit mo at pati ang mga luxury bag na binibili ng ina mo ay direktang nanggagaling sa operational funds ng ating kumpanya sa ilalim ng mga pekeng travel vouchers na ikaw mismo ang pumipirma bilang Vice President. Ang patuloy ko bawat salita ko ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Walang hiya ka, Mara. Ang sigaw ni Julian habang sinusubukang lumapit sa akin, ngunit mabilis siyang hinawakan sa balikat ng 2 security guard ng kumpanya. Niloloko mo ang lahat, Pinir! Mahan mo ang asset transfer kagabi sa akin na ang lahat ng ari-arian mo. Inilabas ko ang orihinal na kontrata na ipinapirma niya sa akin kanilang madaling araw. Inilagay ko ito sa ilalim ng document scanner upang maipakita sa screen ang huling pahina. Ito ang kontratang ipinapirma mo sa akin, Julian. Ang nakangiti kong wika. Ngunit dahil sa pagmamadali mo, hindi mo napansin na ang pinalitan kong huling pahina ay isang formal na pag-amin ng lahat ng iyong mga utang sa bangko, kasama ang isang legal waiver kung saan isinusuko mo ang lahat ng iyong karapatan sa mga ari-arian ko. Sa madaling salita, pinirmahan mo ang sarili mong kamatayan sa pananalapi.
Namutla ang muka ni Julian, tila ba nawalan siya ng hangin sa kanyang katawan nang makita ang sarili niyang pirma sa ilalim ng mga katagang nag-aalis sa kanya ng lahat ng karapatan. Tumayo si Chairman Gabriel Villar mula sa kanyang silya sa dulo ng lamesa. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit habang nakatitig kay Julian. Sapat na ito, ang mariing wika ng chairman. Julian Araneta, as of this exact moment, you are formally stripped of your position as Vice President of this corporation. All your personal shares are frozen, pending a full criminal investigation. Mara-mara, parang awa mo na? Ang biglang pagbabago ng tono ni Julian habang sinusubok ang lumuhod ang kanyang mukha ay puno na ng pawis at takot. Asawa mo ako. Ginawa ko lang naman yon. Dahil pakiramdam ko ay palagi mo akong dindumina. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Dahan-dahan kong inabot ang baso ng malamig na tubig sa aking tabi. Humigop ako ng kaunti habang nakatingin sa kanyang nakakaawang sitwasyon, ganap na binabaliwala ang kanyang mga peking pag-iyak. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. 3 uniformed police officers at 2 NBI agents ang pumasok sa silid. Julian Araneta, you are under arrest for grand estafa, corporate falsification, and bank fraud. Ang pahayag ng nangungunang agent habang inilalabas ang handcuffs. Nang maramdaman ni Julian ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay, biglang nagbago ang kanyang muka. Ang kanyang takot ay pinalitan ng isang baliw at galit na tawa. Akala mo ba nanalo ka na, Mara? Ang huling sigaw niya habang kinakaladkad siya ng mga pulis patungo sa pinto. Ibinenta ko na ang ancestral house ng mga magulang mo, giba, na ang bahay na yan bukas ng umaga. Kahit mapunta ako sa kulungan, wala ka ng alaala ng mga magulang mo na babalikan. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan bago siya tuluyang mailabas ng pinto. Bumulong ako ng sapat na siya lang ang makakarinig. Hindi mo pa binasa ang pangalan ng kumpanyang bumili ng bahay? Sa kontrata kagabi, Julian, ang kumpanyang bumili ng ancestral house ko ay isang dummy firm na pagmamay-ari ng Villa Corta Foundation na pinatatakbo ko. Ibinenta mo ang bahay ko sa akin at dahil sa pinirmahan mong waiver, lebre ko itong nakuha. Nanlaki ang mga mata ni Julian, sa matinding pagkabigla ang kanyang bibig ay bumukas. Nungit walang tunog na lumabas. Tuluyang siyang nikaladkad ng mga pulis na sumisigaw ng walang kahulugan. Sa sandaling yon, biglang bumukas muli ang pinto ng boardroom at pumasok ang aking biyana na si Doña Brenda. Ang muka ay puting-puti tulad ng papel habang hawak ang isang sulat mula sa bangko sumisigaw na kinukuha na ng bangko ang kanyang mansyon sa Forbes Park. Mara, anong ibig sabihin nito? Ang hysterical na sigaw ni Doña Brenda habang pilit na pumapasok sa boardroom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iwinawagayway ang isang kulay pulang papel mula sa bangko. The bank is seizing my house in Forbes Park. Pinapaalis nila ako. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ikaw ang CFO, Mara. Ayusin mo ito. Tumingin ako sa aking dating biyenan nang may malamig na kapayapaan. Hindi yan pagkakamali, Brenda. Ang mahinahon kong sagot habang dahan-dahang inilalagay ang aking mga dokumento sa bag. Ang mansyon sa Forbes Park ay ginamit ni Julian bilang collateral para sa kanyang mga personal na utang at para sa kumpanya sa Cebu. At dahil wala na kayong pambayad, pormal na itong binawi ng bangko ngayong umaga. Nang marinig ang aking mga salita, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Doña Brenda. Bumagsak siya ng tuluyan sa makintab na sahig ng boardroom, umiiyak ng malakas, habang sinusubok ang hawakan ang laylayan ng aking mama, haling sutlang palda. Mabilis ngunit swab kong iniatras ang aking mga paa, iniiwas ang aking palda mula sa kanyang mga kamay na may kulay pulang manicure. Huwag mong dungisan ang aking kasuotan, Brenda. Tapos na ang panahon na maaari niyo akong hawakan. Naiwan si Brenda na humihikbi sa sahig habang naglalakad ako palabas ng boardroom. Kasama si Ate Sofia Reyes. Patungo sa presinto ng pulis, siya sa Maynila. Pagdating namin sa visitors area ng presinto pagdating ng hapon, ang buong silid ay napuno ng ingay at matinding kaguluhan. Narito rin si Trixie Manalo, na dinala mula sa Cebu dahil sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa mga utang ng Trixie Corp. Walang hiya ka, Julian! Ang galit na sigaw ni Trixie habang nakatayo sa harap ng selda ni Julian
Ang kanyang mga mata ay namamaga sa labis na pag-iyak. Sabi mo ay ligtas ako. Sabi mo ay sa akin ang villa at ang mga sasakyan. Bakit ako ang nakapangalan sa mga utang sa Cebu? Ginamit mo lang ako upang maging panakibutas mo. Manahimik ka, Trixie, ang sagot ni Julian mula sa loob ng rehas. Ang kanyang muka ay puno ng galit at tumi. Sino ba ang pilit na bumili ng luxury SUV at mamahaling alahas para ipagmalaki sa mga kapitbahay sa Cebu? Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi tayo aabot sa ganito. Nang makita nila ang aking pagdating, biglang tumahimik ang dalawa. Lumapit si Doña Brenda na kararating lamang mula sa Forbes Park, muling umiiyak at nagmamakaawa sa aking harap. Mara, please? Ang pakiusap ni Brenda habang sumasabog ang kanyang luha. Yurong mo ang demanda laban kay Julian. Anak ko siya, Mara. Pamilya tayo, di ba? Sinabi ko saya nun. Ang pamilya ay nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Tinitigan ko si Brenda pagkatapos ay tumingin ako kay Julian na nakakapit sa mga malamig na rehas ng selda at kay Trixie na nakatingin sa akin ng may matinding takot. Naalala ko ang sinabi mo, Brenda. Ang boses ko ay kasing lamig ng gabi. Sabi mo, ang pamilya ay nagtutulungan. Kaya na yon, magtulungan kayong tatlo sa loob ng selda. Doon ninyo paghati-hatian ang pait ng buhay na inihanda ninyo para sa akin sa loob ng 12 taon. Mara, parang awa mo na? Ang sigaw ni Julian habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa rehas. I am your husband. Magmula na yon gagawin ko ang lahat ng gusto mo, magiging alipin mo ako. Huwag mo lang akong iwan dito sa loob. Masyado kang mamahaling alipin, Julian. Ang huli kong tugon habang tumatalikod. At kailanman ay hindi ako nagtatago ng mga basurang tulad mo. Naglakad ako, palabas ng presinto habang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na sigawan at sumbatan ni na Julian, Trixie at Doña Brenda sa loob ng silid. Ang kanilang pamilya ng kasakiman ay tuluyan ng nag-away-away sa oras na nawala ang perang kanilang pinag-aagawan. Pagpasok ko sa loob ng aking sasakyan, inabot sa akin ni Ate Sofia Reyes ang isang kulay puting sobre. Mara, ito ay galing kay Attorney Marcelo, ang matagal ng abogado ng pamilya Villacorta, ang seryosong wika ni Sofia. Sabi niya, may lihim na habilin ng ama mo na bubuksan lamang kapag formal nang na-annul ang kasal niya ni Julian. May binanggit siyang malaking trust fund at ang pangalan ni Gabriel Villar. Bago ko pa man masigundahan ang sobre umalingaw-ngaw, ang tunog ng isang papasok na tawag sa aking telpono. Ang screen ay nagpakita ng isang pampublikong numero. Sinagot ko ang tawag at inilagay sa speakerphone. Good afternoon, Ma'am Mara Villacorta. Ang boses ng isang social worker mula sa Department of Social Welfare and Development. Tumatawag po kami dahil may isang 6 na taong gulong na batang lalaki na naggangalang Ethan Araneta na naiwan ng mag-isa sa isang hotel sa Pasay. Ang kanyang ina na si Trixie ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustodye, anang pulisya, at ang ama ay nakakulong. Kayo lamang po ang nakatala bilang emergency contact sa mga dokumento lang bata na nakuha namin mula sa sasakyan ni Julian. Sa katahimikan ng aking sasakyan, ang mahina nanginginig at takot na iyak ng isang maliit na bata ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng aking telpono. Nakarating ako sa pansamantalang shelter ng DSWD sa Maynila nang hapon ding yon. Sa isang sulok ng tahimik na silid, nakita ko si Ethan. Nakaupo siya sa isang maliit na silya, yakap-yakap ang isang lumang laruang sasakyan, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka sa paligid. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at lumuhod upang mapantayan ang kanyang tingin. Hindi ko siya niyakap ng may labis na drama, ngunit iniabot ko sa kanya ang isang maliit na tsokolate na binili ko sa daan. Hindi mo ako kailangang katakutan, Ethan, ang mahinahon kong wika habang hinahaplos ang kanyang buhok. Walang kinalaman ang mga bata sa mga pagkakamali ng mga matatanda. Tuminggala ang bata sa akin, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung nasaan ang kanyang ina at ama. Sa kabila ng ginawa ng kanyang mga magulang sa akin, alam ng aking kaisipan na ang bata ay walang kasalanan. Tumingin ako kay Ate Sofia Reyes na nakatayo sa aking likuran. Sofia, ihanda mo ang isang educational trust fund para kay Ethan. Ang utos ko sa aking abogado.
Ito ang magpupondo sa kanyang pag-aaral at kalusugan hanggang sa umabot siya sa edad na 18 taon. Ngunit siguraduhin mo na kahit isang sentimo ay walang karapatang hawakan o galawin sina Julian at Trixie. At higit sa lahat, ayokong makita ang mukha ni Trixie sa buhay ko kailanman. Areglado, Mara? Ang sagot ni Sofia habang isinusulat ang aking mga tagubilin. Ito ang nagpapatunay na mas mataas ang iyong antas kaysa sa mga taong sumubok na sumira sa iyo. Kinabukasan dinala ko ang mga pinal na dokumento ng annulment at paghahati ng ari-arian sa City Jail ng Maynila. Dinala si Julian sa visitor's table ng presinto. Suot ang isang kulay orange na damit ng bilanggo, ang kanyang muka ay payat maputla at wala nang natitirang bakas ng dating mayabang na vice president. Nang makita niya ako sumiklab muli ang isang peking pag-asa sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang abutin ang aking kamay sa ibabaw ng metal na mesa, ngunit mabilis ko itong iniwas. Mara, alam kong nagkamali ako. Ang nanginginig na boses ni Julian habang sinusubukang i-gaslight ako sa huling pagkakataon. Ngunit ginawa ko lang naman ang lahat ng yon dahil pakiramdam ko ay palagi mo akong dindomina. Ikaw ang matalinong CFO habang ako ay palaging nasa ilalim mo. Gusto ko lang patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa para maging karapat-dapat sa'yo. Mahal pa rin kita, Mara. Tinitigan ko si Julian ng may matinding pagkaawa, hindi dahil sa kanyang kalagayan sa kulungan, kundi dahil sa kanyang mababaw na pag-iisip. Hindi ako bumaba para pantayan ka, Julian, ang malamig kong sagot habang inilalatag ang mga papeles sa kanyang harap. Ikaw ang bumagsak dahil sa sarili mong kababawan at kasakiman. Huwag mong isisi sa akin ang sarili mong kawalan ng kakayahan. Inilapit ko ang isang murang plastic ballpen sa kanyang tapat. Pirmahan mo ito. Ito ang huling papel na mag-uugnay sa ating dalawa. Sa takot na baka hindi ko siya tulungang makakuha ng piyansa kung tatani siya mabilis na ipinatong ni Julian ang kanyang nanginginig na pirma sa ibabaw ng annulment at asset separation documents. Nang matapos siya, kinuha ko ang mga papeles at inilagay sa aking bag. Iniwan ko ang murang plastic ballpen sa ibabaw ng malamig na metal na mesa sa tapat ni Julian. Tumayo ako at naglakad palabas ng silid nang walang lingon-likod iniwan ng ballpen bilang kaisa-isang bagay na natira sa aming labin 2 taong kasal. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan sa parking lot, binuksan ko ang lihim na sobre mula kay Attorney Marcelo na naglalaman ng huling habilin ng aking yumaong ama. Nakalagay sa sulat, Mara, alam ng iyong ama ang totoong pagkatao ni Julian bago pa man siya yumao. Kaya naman lihim niyang inilagay ang malaking bahagi ng mga stocks ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Gabriel Villar upang magsilbi mong kalasag. Si Gabriel Villar ay ang kapatid sa ama ng iyong yumaong tatay, siya ang iyong tito. Napatigil ako sa paglalakad. Ang aking puso ay napuno ng matinding init at pasasalamat. Ang aking ama ay hindi kailanman ako iniwan ng walang proteksyon. Sa eksaktong sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng tawag mula kay Ate Sofia Reyes sa aking telepon. Mara, katatapos lang ng hearing sa family court, ang masayang sigaw ni Sofia sa kabilang linya. Pormal lang nilagdaan ng hukom ang annulment decree, opisyal lang ibinaba ang desisyon. Hindi ka na Mara Araneta, ikaw ay muli ng si Mara Villacorta. Malaya ka na at ang buong korporasyon ay nasa ilalim na ng iyong absolutong pamumuno. Ang pormal na pagbaba ng desisyon ng korte ay umalingaw. Nagsa aking isip tulad ng isang tunog na nagpapatunay ng aking ganap na kalayaan habang naglalakad ako patungo sa liwanag ng araw. Ang Grand Ballroom ng Okada, Manila ay napupuno ng maringal na liwanag mula sa mga naglalakihang kristal na chandelier sa kisame. Ang bawat sulok ay kumikinang sa kulay ginto at pilak, habang ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, politika at sining sa Pilipinas ay nagtitipon-tipon ngayong gabi. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, suot ang isang eleganteng gintong disenya ng gown na gawa sa mamahaling sutla. Walang bakas ng nakaraang pagod sa aking mukha. Ang aking balat ay maningning at ang aking mga mata ay puno ng isang mapayapa, ngunit makapangyarihang lakas. Ngayong gabi ang pormal na paglulunsad ng Villacorta Foundation for Women's Financial Autonomy
isang pondo at organisasyon na aking itinatag upang magbigay ng libreng legal na tulong edukasyon sa pananalapi at pangkabuhayan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso sa loob ng kanilang mga tahanan. Umakyat ako sa entablado habang ang tunog ng masigabong palakpakan ng daan-daang bisita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Humarap ako sa mikropono ng may taas noong kumpiyansa para sa lahat ng kababaihan na minsan ang sinabihan na ang kanilang halaga ay nakatali lamang sa kanilang pagpapasakop. Ang simula ko ang aking boses ay malinaw at matatag sa bawat sulok ng silid. Ang inyong kalayaan sa pananalapi ay ang inyong pinakamalakas na kalasag. Huwag ninyong hahayaan kailanman na ang inyong hinaharap ay hawakan ng ibang tao sa loob ng kanilang mga bulsa. Matapos ang aking talumpati, umakyat sa entablado si Chairman Gabriel Villar. Lumapit siya sa akin nang may malawak na ngiti at marahan akong tinapik sa balikat bago humarap sa mga mamamahayag. Ipinagmamalaki ko ang aking pamangkin si Mara Villacorta, ang opisyal na pahayag ni Gabriel sa harap ng madla. Ang kanyang yumaong ama, ang aking kapatid, ay nag-iwan ng isang pamana ng katapatan. At ngayong gabi, napatunayan ni Mara na ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugong hindi kailanman magpapasakop sa panloloko. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko ito. Ito ay luha ng tagumpay at pasasalamat hindi ng kahinaan. Habang nagpapatuloy ang marangyang gabi, lumapit sa akin si Ate Sofia Reyes na may hawak na isang baso ng champagne. Mara, may balita mula sa korte. Ang bulong ni Sofia habang nakangiti. Pormal nang ibinaba ang hatol kay Julian Araneta. Nasentensyahan siya ng 15 taong pagkabilanggo para sa kasong grand estafa at falsification of documents. Walang posibilidad ng piyansa. Paano si Trixie? Ang tanong ko. Ang lahat ng ari-arian niya sa Cebu ay tuluyan ng binawi ng bangko para pambayad sa mga utang ng Trixie Corp, ang sagot ni Sofia. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa probinsya habang hinaharap ang buwanang kaltas sa kanyang sahod para sa court-ordered restitution. At si Doña Brenda naman ay lumipat na sa isang maliit na apartment sa labas ng Maynila, iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigang mayayaman. Ang sapat na kaparusahan ay tuluyan ng naipatupad. Walang guong-ep na patawad, walang toxic na pagkakasundo. Ang bawat isa sa kanila ay nagbayad sa eksaktong halaga ng kanilang kasakiman. Itinaas ko ang aking baso ng champagne sa tapat ng malaking bintana na nakaharap sa kumikinang na liwanag ng Manila Bay. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa glass, isang babaeng buo malaya at walang sinumang kinatatakutan sa kanyang hinaharap. Pagkatapos ng kaganapan, naglakad ako ng mag-isa patungo sa balkona ng Okada. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay humaplos sa aking mukha. Binuksan ko ang aking leather bag at inilabas ang isang kulay itim na kahon ng Patek Philippe, ang orihinal na rega, long inilagay ko sa kotse ni Julian sa Cebu na ibinalik sa akin ng mga otoridad bilang bahagi ng aking mga personal na gamit matapos ang investigasyon. Narinig ko ang mahina at pantay na tunog ng pag-ikot ng mga kamay ng relo sa loob ng kahon. Ang oras ay patuloy sa paggalaw at ang aking bagong simula ay narito na. Sumisikat ang araw sa silangan na giiwan ng kulay gintong guhit sa ibabaw ng bana at naagos ng ilog Pasig. Nakatayo ako sa gilid ng tulay, pinapanood ang dahan-dahang paghawi ng dilim ng gabi upang bigyang daan ang liwanag ng panibagong umaga. Hawak ko sa aking kanang kamay ang luxury watch na minsan kong inakala na magiging simbolo ng aking wala hanggang pagmamahal kay Julian. Sa loob ng 12 taon, ibinigay ko ang aking oras, ang aking lakas at ang aking buong pagkatao para sa isang pangarap na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga daliri. Pinanood ko ang mamahaling rilo habang dahan-dahan itong nahuhulog at lumulubog sa ilalim ng madilim na tubig. Lumiha ito ng maliliit na pabilog na alon sa ibabaw ng ilog bago tuluyang naglaho sa kailaliman. Walang pait sa aking puso, walang galit na natira. Ang oras na nawala sa aking nakaraan ay hindi na mababawi, ngunit ang bawat segundo ng aking hinaharap ay akin na lamang. Marami ang nagtatanong sa akin
kung napatawad ko na ba si Julian at ang kanyang pamilya? Ang sagot ko ay oo. Ngunit ang aking pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng muling pagbabalik ng tiwala o pagpapahintulot sa kanila na tapakan muli ang aking pagkatao. Pinatawad ko si Julian dahil ayokong dalhin ang mabigat na kadena ng pot sa aking bawat paghinga. Pinalaya ko ang aking sarili mula sa anino ng kanyang pagkakanulo upang wala na siyang anumang kapangyarihan sa aking isip. Ang aking kapatawaran ay ang aking pinal na regalo sa aking sarili, isang deklarasyon na ang aking puso ay hindi na pagmamay-ari ng nakaraan. Nakahanap ako ng tunay na kapayapaan. Ito ay hindi ko nakuha mula sa pagbagsak ni Julian sa kulungan, kundi mula sa bawat niti ng mga kababaihang natutong tumayo sa sarili nilang mga paa sa pamamagitan ng aming foundation. Sa bawat oras na nakikita ko silang nagtatrabaho, nag-aaral at nagiging malaya mula sa kadena ng pananalap, ialam ko na ang aking mga pinagdaanan ay may mas malalim na layunin. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa bawat tagapakinig ay simple lamang. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman humihingi ng pagsasakripisyo ng iyong sariling dignidad. Ang pagiging isang matatag na babaeng Pilipino ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya mong tiisin ng tahimik sa loob ng iyong tahanan. Ang tunay na lakas ay nasa iyong kakayahang tumitig sa katotohanan, tanggapin ang sugat, at magkaroon ng lakas ng loob na sabihing, tapos na ang panahon ng aking pagiging biktima. Huminga ako ng malalimang sariwang hangin ng umaga, isang malalim-malaya at payapang paghinga na hindi ko naramdaman sa loob ng 12 taon. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan kung saan naghihintay ang aking bagong buhay, ang aking pamilya at ang aking kalayaan. Habang sumisikat ang araw sa buong lungsod ng Maynila, alam kong ang aking kwento ay hindi nagtapos sa pagkakanulo, kundi nagsimula sa aking sariling pagbangon.